Meron akong ikikwento. Anak ako ng PDL. Grade 6 ako nang nakulong si Papa. Hindi ko pa alam ang detalye ng kaso niya. Ang natatandaan ko lang, pumutok ang balita sa TV, nalathala sa dyaryo. Pinag-usapan sa paaralan, sa kalsada, sa buong barangay, sa bawat lugar na inabot ng balita. Nagsimula ang bulungan sa klase. Ang nanghusgang mga tingin, ang tawanan, ang harap-harapang pagbabasa ng isang kaklase ng artikulo sa dyaryo habang nakayuko ako sa labis na kahihiyan. Masakit mabansag ang anak ng kriminal na malaman na masamang tao ang tatay ko na tiningala ako sa loob ng 12 taon. Nagbago ang buhay namin. Siguro di kinaya ni Mama ang mga bungangang araw-araw pumuputak ng chismis tungkol sa tatay ko. Nangupahan kami sa ibang bayan, malayo sa ibang kamag-anak, dating kaibigan, at mga taong inakala namin ay kasangga. May ilang naawa, nanatiling kaibigan, kamag-anak, pero mabibilang sa daliri. Natatandaan ko kada bakasyon ko noong high school. Hinahatid ako ni Mama sa Manila City Jail. Sa selda ako tinatago ni Papa sa loob ng 2 buwan. Namuhay akong parang preso. Doon kumakain, nakikisalamuha sa tinatawag na latak ng lipunan. Doon ko nakilala ang iba't ibang mukha ng kriminal, rapist, mamamatay tao, magnanakaw. Sa edad kong 13, namuhay akong gaya nila. Iniinda ang bawat araw sa likod ng rehas. Ako marahil ang pinakabatang bilanggo ng selda, ang bulinggit ng Oxo at Batang City Jail. Kapag nagsisimula na ang pasukan, susunduin ako ni Mama para umuwi ng Mindoro. Maghihintay na ang sunod na bakasyon para ma-welcome ulit ako ng aking mga kosa. Siguro ang weird isipin, pero tuwing sumasapit na ang Abril at Mayo, mga preso ng Manila City Jail ang nilulook forward ko makasama. Sa loob ako natutong uminom ng alak sa batang edad, maligo ng hubad kasama ng ibang inmates. May mga pagkakataong nahaharas ako sa loob, pero dahil takot sila sa tatay kong mayor ng selda, walang bumabangga sa akin doon. Nang nagkolehiyo ako, linggo-linggo ko nang dinadalaw si Papa. Tinitipid ko ang weekly allowance para mabilhan siya ng pagkain. Kakaputok pa lang ng araw ng linggo, nakapila na ako. Kapag mahaba ang bakanting oras ko sa TIP, sumasaglit ako ng Manila City Jail para doon tumambay. Hanggang sa nag-jail tour si Papa, nalipat sa Bilibid, Pasay City Jail, at ang huli, Quezon City Jail. Malapit man o malayo, regular akong bumibisita sa kanya. Naalala ko pa rin ang mukha niya tuwing dadalaw ako. Una ko siyang matatanaw, naghahanap ang mga mata niya. Sa dagsa ng mga tao, inaabangan niya kung naroon ako. Kapag nakikita niya na ako, magliliwanag ang mga mata niya, sisilay ang mga ngiti sa labi. Ako naman, excited na ibibigay sa kanya mga pagkaing dala ko. Ganon ang routine ko sa loob ng 5 taon ko sa kolehiyo, hanggang nakagraduate at nagkatrabaho. Natigil lang nang dumating yung araw na kinatatakutan ko. Namatay si Papa sa loob ng Quezon City Jail, ang huli niyang bilangguan. Ang sabi ng kakosa, inatake sa loob, DOA na nang dalhin sa ospital sa labas. Kahit nang nawala na si Papa, dala ko pa rin ang tatak ng pagiging anak ng PDL. Kaya nga siguro nonchalant ako sa personal. Pinatigas na ako ng karanasan, hindi na ako dumaan sa pagiging bata at teenager. Pinatanda ako ng pagsubok, hinubog ng hamon ang pagkatao ko. Di na ako binigyan ng puwang para makaramdam ng awa sa sarili, para magdrama, umiyak, magluksa, magmukmok. Survival of the fittest, iyan ang naging prinsipyo ko. Kasi di mag-a-adjust sa mundo sa akin. Kasi di fairy tale ang buhay. Di papabor ang tadhana kung di ako lalaban, kung i-relieve ko lang ang trauma dahil sa nangyari. Kaya etong pagbibisikleta, eto yung mga taon na binabawi ko ang nawala kong kabataan. Hindi lang ako bastang anak ng PDL. Ngayon, isa na rin akong anak ng teteng.